Okay. Hello, everyone. Can you hear me? Can you see my slide? Can you see the slide of New Generation NCLEX? Mga anak, yung naka-flash. Okay, sige. Itong mismong ano ha, sige, very good. Okay, so we will formally start in 2 minutes. 2 minutes. Naka-FB Live tayo ha, so I'd like to monitor everyone dun sa FB Live. Diyon, okay, very good. At least marami nagko-comment sa FB Live. Yan. Yung ano, yung aso, dugong, yung aso. So yan, nakikita pa. Hindi pala ako nakikita. 5 minutes. Dugong, akin na yung kape. Naragyan ng almond? Almond. Almond cream ha. Tsaka kape. Mga anak, pumasok na kayo bago mag 6 PM kasi parang nadidistract ako doon sa ano, yung mga people entered the waiting room. Nakaka-distract yan. Kaya ayaw ko sa Zoom eh. Pero kailangan kasi talaga naka-Zoom tayo for this NGNA. Hindi kaya ng whiteboard. 1 minute na lang. Ito na po yung copy. Okay, thank you, Dugo. Ay, siguro kailangan ako yung na-unmute ako. Teka, bakit yun? Okay, another 1 minute more anak ha. Lobat kasi yung pencil natin. Good afternoon everyone. Okay, let's start with few reminders muna tayo. Anak, sige ha. So to all those who will be taking the NCLEX for this month, July until December, the most controlling pre-board is pre-board 28, 29, and 30. Sir, nasa na yung 30? Inaantay pa natin. But kapag dumating yung pre-board 30 as early as next week, kapag dumating yung pre-board natin na 30 next week, magpe-pre-board na tayo kaagad for July next week or third week, ganyan. Feeling ko maaga-aga siya. Pero hindi ko po yun ibig sabihin na yung pre-board 28 to 30 lang ang aaralin ninyo. Okay? Hindi po yun ibig sabihin. Pero gusto ko lang emphasize na ang pinaka-controlling talaga pag mag-take kayo ng NCLEX, kunwari kung wala kayong time, kung walang time, tapos mahina talaga yung utak, like, paano ba to? Yung laging nag-attend ng lecture tape pero nag-fail, hindi po lecture yung kailangan ninyo kasi medyo nakakatulong naman yung lecture pero hindi ganun yung impact ng lecture anak. Kasi kung napansin nyo, iba yung NCLEX question. Yung NCLEX question minsan parang hindi siya nakikerry ng lecture kasi more on common sense talaga. So mga anak, please lang, kung may mga nag-fail dito, I want you to focus on the world drills and the pre-boards. Okay?
Ang format ng pre-board natin, syempre yung latest pre-board natin, yun yung pinaka-updated. Updated lahat. Tsaka, if you were able to attend the first 8 videos, if you were able to watch the first 8 videos, nandun lahat yun na required pa rin kayo na you have to watch the UWorld Reels. Kahit pa pre-board 1 yan, few years ago, okay lang yan. Kung gusto mo naman mag-start sa pinaka-update, ang pinaka-update natin ng pre-board is latest update lang. Pre-board, katulad dito, pre-board 29 tayo. Ibig sabihin, pre-board 29 is the latest update. Then pre-board 30 is the next latest update. Ganon. Puro tayo update. So every month meron tayong update. Pero hindi yun ibig sabihin na hindi nyo babasahin yung mga previous drills natin. Lahat yun, anak, controlling lahat. Controlling. Kasi, kunwari, kung may na-deliver man sa pre-board 1, tapos may bago na, huwag mag-alala kasi marirepolish naman yun sa mga latest pre-boards. Pansin nyo? Yan. Tapos, yun lang. Yung mga Section 100, Section 100, to all GCs, Section 100, 101, hanggang 107, mga anak, the truth is, you are not allowed to attend any lectures, live lectures, and you are not allowed to even attend a pre-board lecture without finishing first the first 8 orientation videos. Kasi can you just imagine, ang daming mga nonsense na mga tanong that it can be catered by the first 8 videos. Parang kanina, high blood ako. Pero may point naman siguro yun kasi may nakita daw siyang kasi post dun sa FB portal natin. Hindi ko alam kung anong section, parang section 104 yata. Di ba may nakapost na INAP official laboratory values natin na laging lumalabas yun. Yun yung mga importanteng lab values. Ang daming lab values, pero when you will take the NCLEX, yun lang yung pinaka-importanting lab values na memorize nyo. Kasi talagang lalabas yung mga yon. 99.9%. Okay? Teka lang, gusto kong puntahan yung comment na yun. Paano? Zoom kasi hindi ko nakikita yung mga comment. Hirap ako kaya mas prefer ko na ang pangit dun sa niya. Kasi yung comment section ng Zoom, ito, katulad niya, nasa gitna. Ay, sir, may bumabagsak din po ba kapag nag-stop ng 85? Anak, same principle yun dun sa old NCLEX. Paki-mute, may naririnig na naman ako. Same principle. Okay na ba ako, anak? Naririnig nyo na po ba ako? Okay, sige. Ulitin ko ulit. If your exam stop at 85, may possibility daw po ba na bumagsak siya kapag nag-stop ng 85? Ang sabi ko, anak, same principle. Okay, congratulations, Dayan, anak. Same principle tayo. Bakit nag-stop yung computer sa 85? 2 factors lang yon. Either you pass or you fail. Okay. What if nag-stop yung 85, nag-shutdown siya sa 85, tapos pumasa ka? Bakit pumasa ka at nag-shutdown sa 85? Ibig sabihin nun, over 85 questions, kaya ka nag-stop sa 85 kasi sobrang dami ng questions na nasagutan mo. Ayaw ng computer mag-proceed sa 86 kasi enough na yon, sure na sure passer ka na. Kunwari, number 50 pa lang. Nasa question number 50 pa lang, ang score mo kunwari 45 na. Okay, 45 over 50. Alam mo, pag ganun, inaantay ka na lang ng computer, ano ba to? Pasado na to eh. So kahit wrong ka na sa number 51, 61, mga ganon, 52, kumbaga, na-over na, sobrang dami na yung correct mo. So inaantay ka na lang ng computer na ma-reach yung 85. So kunwari, pagdating ng 85, ang total score mo ay 50, 55, lalo na pag 55, 60. Ibig sabihin, pang top notcher level kasi yung 85 eh. Yung talagang, alam mo yun, yung kapag kumbaga parang nasa top 10 ka, parang ganon. Okay? Na magaling. Now, what if you took the NCLEX and nag-shutdown siya sa 85? Pwede bang bumagsak ka? Yes. Kunwari pagdating sa 85,
Ayaw niyang magtuloy sa 86 kasi anak, Diyos ko naman, out of 85 na, ilan pa lang ang correct mo? 20 pa lang ang correct mo. Or out of 85 question, 30 points pa lang ang correct mo. Or sabihin na natin, kunwari yung 85 dun sa actual, di ba kasi may mga MGN, yung pang 85 questions, that is equivalent to 150 points, kunwari, no? 150 points. Pagdating ng 85, nag-shutdown na siya, 150 points ang equivalent nun. Ang score mo lang doon ay 50 points over 100. Anak, magsa-shutdown na talaga yun kasi sobrang mahina tayo. Kailangan pa natin mag-aral. Naintindihan niyo po ba? Iko-close ko yung comment section kasi ano. Sige. Oh, and mga anak, ganito na lang. May I request the admin to lock the Zoom portal kasi hindi ko kasi nakikita yung screen ko. Yung screen ko kasi ay may nakalagay na ano, may enter the waiting room. Mga ganon. May enter the waiting room. I'm sorry anak, pero ilalock na natin yung Zoom talaga. Papasok na lang po sila sa FB Live kasi mas comfortable din ako na nababasa katulad nito. Doon sa FB Live natin, mas nababasa ko talaga yung lahat ng comment talaga doon, nakakaano ko, nababasa ko. Okay? Iti-testing ko lang yung pencil natin kung gagana. Ay, okay, mukhang gagana siya. Okay. Teka lang, papa. Sorry naman guys kasi durante ako dito sa ano. Okay. So congratulations mga anak, yung mga pumasa. Okay. Maraming mga pumasa na nag-i-entry dito sa akin. So yan ha. Tapos minsan, sinicheck ko yung mga bagong sections. Kinakabahan ako sa mga bagong sections kasi ang mga pinag-uusapan nila, ganito ang pinag-uusapan nila. Ang pinag-uusapan nila ganito, uy, sinabi ng mga nag-take ng NCLEX, ganyan. Ang tinake daw lang nila ay yung pre-board lang. Tapos yung iba, UWorld lang. UWorld tsaka pre-board lang. Tapos yung 8 videos, hindi na ako nag-attend ng lecture. Hindi na ako mag-attend. Kanina, hindi na rin ako nag-attend ng Pedia Live kanina. Ano na lang ako, pre-board ako, punyita. Sabi ko, magpi-pre-board na lang kayo or UWorld drills na lang kayo pag wala ng time. Pag wala ng time, kunwari, this month ka na, o no choice ka, UWorld drills ka na lang talaga, tsaka pre-board, ganun. Eh kung may time ka naman, grabe, masarap mag-attend ng mga live lectures, lalo na yung MS nyo, yung si Sir Hiso, sobrang kumpleto. Tapos kapag bubububo ka naman, yung MS ni Sir Yodge, kasi direct to the point yung MS ni Sir Yodge, yung parang very elementary yung MS ni Sir Yodge. Direct to the point signs and symptoms, direct to the point management, walang other chika. Okay? So, kapag sobrang matalino, okay, go ka. Hindi ka po pwede mag-attend kay Sir Yodge kasi parang makukulangan ka. Doon ka kay Sir Hiso. Okay lang yun naman. Ngayon kapag sobrang hindi naman tayo katalinuhan, pero swak na swak talaga sa NCLEX, konti lang yung input pero swak sa NCLEX, kay Sir Yodge ka. Kaya pareho ko silang pinagle-lecture kasi very powerful silang dalawa. Okay? Eh kung wala na talaga tayong time, sige, tapos nag-attend ka ng lecture tapos hindi ka pumasa anak. Sabi ko sa inyo, ang controlling talaga is pre-board, tsaka UWorld. Kasi pag mag-take ka ng NCLEX, even if you ask your friends who took their NCLEX, ang mga lumalabas talaga sa NCLEX, usually, karamihan parang wala sa lecture, pero matutulungan ka ng drills natin. Okay? So yun lang. With that, let's start with number 1 na tayo. So sorry anak, kasi kailangan ko talagang bakit hindi mag-move yung aking ano? Ganyan. Okay, let's start with bakit 1.2 ka agad ito?
Teka lang, teka lang. Stop sharing lang ako saglit. Hindi kasi ako techie. Paganyan pala. Okay. So let's start with NGN 1.0. Okay mga anak, NGN 1.0 na tayo ha. Medyo tatagalan ko lang ng konti. Ayoko na nagmamadali kasi alam nyo naman, love ko kayo. Di bali nang iuntog ko kayo sa pader at magalit kayo sa akin. Kasi minsan pag nabubwisit kayo sa akin, doon kayo natututo. Okay, okay, let's start. So ano ba to? 68-year-old siya, no? 68-year-old siya. I-analyze natin na mabuti yung NGN. General, ano bang problema natin dito? Worsening shortness of breath, altered mental status for 2 days, low grade fever, runny nose, productive cough. Okay, productive cough. Ano pa? Greenish, yellow sputum. Parang ano to, parang COPD dito tapos may infection. Tignan natin, or baka mamaya pneumonia ito, ganyan. At meron siyang coronary artery disease. Okay. May coronary artery disease siya. And COPD. So COPD nga ito. May hypertension pa siya, hyperlife. 68-year-old naman na kasi siya. Sige, okay lang. Pasensya na, ayoko ng mga anak, wag tayong magmamadali para sobrang bongga yung ating ano. Pull muna, vital signs RR 33, 86 ang SpO2. Nakasitting forward siya. Hands on knees, performing pursed lip breathing, yes. Okay. Oh my God, this is nasal flaring noted. Ibig sabihin, pag may COPD ka, normal yung ibang symptoms. Pero kapag may nasal flaring ka, ito, pag may nasal flaring ka, ibig sabihin malala. Malala ang symptom mo dito, malala. Nasal flaring. The trachea is midline normal. Lung auscultation reveals that there is decreased breath sound. Normal yan kapag may COPD ka, decrease talaga yung breath sounds mo. Prolonged expiration, wheezes in both lungs. Teka lang, may wheezes, pero hindi naman ibig sabihin na kapag may COPD ka, laging may wheezes. Okay? Pero ito kapag may wheezes, pwedeng indication yan na nag-exacerbate yung COPD mo. Mga anak, I have a question. What is your understanding when you encounter the word exacerbation doon sa NCLEX? Kapag sinabing exacerbation, ano yon? Yung parang, ano yung pagka-understand nyo pag sinabing exacerbation? Ibig sabihin is, from the baseline ng symptoms mo, lumala ka. Yes, Charmaine, very good anak, very good. Yes, lumala, worsening. So, yun ang ibig sabihin ng exacerbation. Kumbaga, may COPD ka, tapos COPD exacerbation. So anong ibig sabihin ng COPD exacerbation? May COPD ka na, tapos yung symptoms mo ng COPD lumala. So yun, COPD exacerbation yun. Oh, perfect, sobrang magagaling kayo. Now, vital signs, 99, pulse rate 90, BP 1/4/90. Neck veins are mildly distended. Anak, normal ang neck veins na partially distended kasi 'di ba sa COPD meron siyang yung air trap. Okay, so yung air trap na ganon, pag mag-exhale sila, lalakas yung pressure dun sa lungs, pati doon sa neck veins mo may pressure. Kaya expected to sa COPD, ilagay nyo yan, expected. Capillary less than 2 seconds. Okay? In the fingers and bilaterally, so normal yan. Pack history. Ito. Bakit kumapal yung ano ko? Paano ba ito? Sorry. So yun lang.
Next. Now, let's go to the question. Okay. Let's go to the question. This is the question. So, anak, mamaya na yung advice nyo, anak ha. So, most concerning, anak, anong sagot nyo dito? Most concerning. So, concerning for the respiratory distress. Most concerning. Decreased breath sound, di ba expected ito? So, ilalagyan mo siya ng check. Distended neck vein expect. Teka lang, yung nasal flaring, hindi expected ang nasal flaring. Tapos, productive cough, medyo hindi yan expected, pero hindi siya yung pinaka-most concerning. Ang most concerning dito, ibig sabihin mas delikado ito, ibig sabihin to hirap talaga siyang huminga. Ito concerning din, pero mas ito. Tsaka ano pa, pag may mga retractions, pakilagay. Yan. Kapag may nasal flaring or kapag may retractions, lagi yung tatandaan, anak, ibig sabihin sobrang hirap na hirap siyang huminga. Ibig sabihin, pag may COPD ka, it doesn't necessarily mean na dapat may nasal retractions ka. The moment na may nasal retraction ka, ibig sabihin sobrang hirap na siyang huminga. Kapag walang nasal retractions, pwedeng ang nasal flaring, pwedeng ang nandun sa NCLEX, anak, is pwedeng ang nandun sa NCLEX is retractions. This one, retractions. Pwedeng retractions. Okay? Or pwedeng nakalagay dito is subclavicular retractions. Pakilagay. Kasi is same question ang binigay pero tinanggal nila yung nasal flaring. Subclavicular retractions. Ito. Ibig sabihin malala. Teka lang, Sir J, di ba kapag productive cough, anak, medyo, yes, productive cough, normal yon. Pag productive cough, medyo pwedeng sign din ito ng exacerbation kasi productive eh. Pero ang question kasi, anak, is most. Now, ikumpara mo yung productive cough tsaka nasal flaring. Ang pinaka mas mako-concern ka talaga dito is nasal flaring talaga. Okay? So yun lang. I have to check kung ilang points ito. I think this is only 1 point. Okay? Yeah, it's only 1 point. Let's proceed to the next question. Next slide tayo. The next slide is the same situation. Same situation niya. Same situation tayo ha. Okay, so this is the question. Everybody must participate, anak. Teka lang, may nasal flaring. Hindi ko... Okay. Kapag yung nasal flaring, hindi. Pag sinabing nasal flaring na term is for adults. Iba ang term na ginagamit nila kapag mga baby. Okay? Kapag mga baby. Is that clear? Hindi specific na nasal flaring. Okay? So ang nakalagay dito sa ating material, pag nasal flaring, talagang hirap na siyang huminga. Okay? Pwede rin gamitin sa kids but not specific na nasal flaring sa kids talaga yan. Okay na tayo? Ayan. So again ulitin ko ulit. Pwedeng, yung nasal flaring, pwedeng gamitin yun doon sa adult, hirap na hirap siyang huminga. Pero, ang fear ko kasi pag mag-take kayo ng NCLEX, pag hindi nasal flaring ang nandun, clavicular retractions, usually yun ang ginagamit sa adult. Is that clear? Proceed na tayo. This is, bakit 1.1 pa rin tayo? I think nagkamali ako ng numbering, no? Yeah. So this is, I think this is supposed to be 1.2 mga anak. And ilang points ang 1.1? Ito, sige na. Ilang points ito? Ilang points? The client is diagnosed with acute exacerbation. Yan. Acute exacerbation. Yun nga, di ba sinabi natin, pag sinabi acute exacerbation, worsening siya na COPD. So ano dito yung nagsusupport ng diagnosis na anak, teka lang, ma-high blood ako sa inyo.
Yung number 1, bakit hindi nyo pinili yung number 1? Ibig po bang sabihin, anak, kapag may COPD ka, kung hindi mo pinili yung altered mental status, ibig po bang sabihin nun, pag may COPD ka, normal lang na confused ka? Normal lang na restless ka? Normal lang na irritable ka? Hindi. Pag hindi porket may COPD ka, may altered mental status ka na. Kapag may COPD ka and you have altered mental status, ibig sabihin worsening na yon. Example of signs of altered mental status is mga restless, confused, irritable, lethargic, mga ganon. So, ayokong tanggap. This is correct. Kasi altered, this is exacerbation ang tinatanong, exacerbation. Can you get my explanation, mga anak? Gusto ko naman yung mga, hindi ko kasi magets yung ayaw magsagot ng 1A. Pag may COPD ka, dapat clear pa rin yung mind mo. Hindi porket may COPD ka, may altered mental status ka na. Okay? So yun lang. Ano yung cause ng ayoko, gusto ko matagal ako para maintindihan nyo. Bakit nagka-altered mental? Di ba may matalino na nag-comment, hypercapnic. Ang ibig sabihin ng hypercapnic is sobrang dami ng carbon dioxide sa blood. Okay? Tapos meron din siyang hypoxia. Ibig sabihin, sobrang baba ng oxygen doon sa blood. So yun ang nagko-cause ng altered mental status. Okay? Yeah, so ito, pag sobrang dami yung carbon dioxide, kasi di ba hindi ka nakakahinga, air trap, di ba? Mag-inhale. Pag mag-exhale, nare-retain yung hangin. So yun, increased carbon dioxide doon sa blood. Ang tawag doon, hypercapnic. Is that clear? Hypercapnia. Okay, hypercapnia yan. So ito naman, hypoxemia. So that's the cause of altered mental status. Pero siyempre, di ba, pero Sir J, siyempre may magtanong na naman dyan, pero Sir J, di ba kapag may COPD, di ba may hypercapnia siya? So di dapat expected na may altered mental status na, anak, ganito yon. Pag may COPD ka, meron kang hypercapnia. Pero yung hypercapnia na yon, nasa baseline level siya na not enough to cause altered mental status. Okay? May hypercapnia ka na usually sa baseline, pero hindi yun enough to cause altered mental status. Pero kapag sinabi mo kasing exacerbation, malala, sobrang dami ng carbon dioxide sa blood. Very good. Gusto ko si Sheila Arroyo, yung term niya na tolerable po yung level ng carbon dioxide pa, sabi niya. Very good yun, anak. Very good. Excellent yun. Sa exacerbation kasi, hindi na niya matotolerate. Sobrang dami na ng carbon dioxide dun sa blood. So that causes altered mental status. Ito, ang daming nag-intermitida na bakit yung mga passers natin dandun din sila sa Zoom? Nagko-comment sila. Alam ko nasa Amerika na sila, passers na sila. So, alam mo, natutuwa talaga ako kasi yun lang. Ang daming mga estudyante natin na parang kailan lang no nag-start ng ang dami na ilang thousands na yung nasa Amerika talaga. Grabe. Yung iba dati, wala lang, hindi daw nila, wala lang, gusto lang nila mag-NCLEX. Ngayon nasa Amerika na sila. So, nakakatuwa. Proud ako sa inyo. O, correcto. Yung cough, normal yan, nasa baseline yan pag COPD ka. Pero kapag exacerbation ka sa anak, increase frequency, correct yan kasi nag-increase yung frequency ng cough. Normal na may sputum production ka sa COPD, kumbaga yun yung baseline, pwede ka mag-sputum production. Nag-increase yung sputum production mo. So, that is also worsening then. Oh. Sir J, di po ba normal lang po na normal lang po, Sir J, na may wheezes ang COPD? No. Okay? Hindi porket may COPD ka ay lagi kang nag-wheeze. Is that clear? So kapag may wheezing ka, ibig sabihin that may indicate a exacerbation. Okay? Yan. So, anak, tamang sagot ang wheezing. Okay? Tamang sagot ang wheezing. Ibig sabihin kasi, sobrang narrow na yung air. Malala. Okay? Next, sige, sabi may nagsagot 1, 2, 3, 4, 5. So, normal na may dyspnea sa, bakit naman hindi mong pinili anak yung number 5, tutuktukan kita, Diyos ko kapag pinapa-high blood yun naman ako. Normal ang dyspnea, pero yung term pa lang na worsening, di ba, obvious na, yan, exacerbation yan.
Punyeta, common sense. Oh, anak, 5 points. 5 points yun, my good. I-check natin yung ano. I-check natin. Oh my God, so this is 5 points. And sinabi niya dito, nakalagay doon, it's right minus wrong. It's right minus wrong. So ibig sabihin, no, hindi po pwedeng 4 over 5 ka. Hindi yan 4 over 5. Dapat 3 over 5 yan. Kunwari ganito. Anak, kunwari ganito ang scoring niyan. Look at me. Kasi right minus wrong siya, right minus wrong. Kunwari, ang correct mo lang is 1 to 4. Yan yung, 'di ba? Yan yung correct mo, 4. Ilan ang wrong mo? Ang wrong mo ito is minus 1. Minus 1. So dapat 4 minus 1 kasi right minus wrong. Therefore, 3 over 5 ang score mo. 3 over 5 ang score mo, anak. Walang 4 over 5. Hindi kayo marunong mag-ano, ha? 4 over 5 yan. So kapag nagkamali ka ng 1 point dyan, it's not 4 over 5. That's 3 over 5 kasi it's right minus wrong. Okay? Yan yung kulang ka ng isa. Pero at least, can you just imagine talaga? Kaya ayoko yung iba pa rin yung mga pumasa sa old NCLEX talaga. Legends yung mga yun. Ito naman, can you just imagine? Pag old NCLEX ito, wala kang points. Kung nagkamali ka ng isa, samantalang ngayon may point ko, 3 over 5, ang taas pa. Okay? Kasama yung 5. Kasama yung 5, anak. Kasama yung 5. In-example ko lang. Okay? 5 over 5 dapat yan. Kasama yung 5. Okay na tayo. Next question tayo. We have... Yan. Actually, dapat 1.3 ito eh. This is 1.3. Okay. So, you have to complete, this is 1 point. You have to complete the following sentence. Okay? You have to complete the following sentence. Most concerned. Developing hypercapnic respiratory. Ano ba yung nagkukos ng hypercapnic? Di ba pag sinabing hypercapnic is sobrang dami ng carbon dioxide sa blood? Yan, sobrang daming carbon dioxide sa blood. Yun yung ano. Hypoxia ba? Anak, ang hypoxia does not cause, ang ibig sabihin ng hypoxia, mababa ang oxygen. Pero hindi yun ibig sabihin na sobrang madami ang carbon dioxide. Okay? Ang nagkukos ng madaming carbon dioxide is yung air trapping. Kasi yung air trap na yan, carbon dioxide yan kasi na-trap siya. So dapat ito yung tamang sagot. Okay? Ang polycythemia, hindi, di ba may polycythemia ang COPD? Pero hindi siya nagkukos ng hypercapnic. Ang term kasi natin dito is hypercapnia eh. Hypercapnia, di ba? Now, hindi pa tayo tapos. Wala lang. Gusto ko lang mag-chismis-chismis sa inyo. Polycythemia, mga anak, di ba related dyan sa COPD? Bakit? Yes, very good anak. Clarice, perfect. Matalino yung mga estudyante natin. Secondary polycythemia. Ano ang nag-trigger nito? Due to hypoxia. Is that clear? Due to hypoxia. Yes, compensatory mechanism Lozano. So ang mangyayari dito, mag-i-increase ang RBC. So kung magtatas ang RBC, may risk ba, anak, Jen? Kapag tumas yung RBC, Okay, I found this on the web for what is the best. Check it out. Jen, kapag tumas yung RBC mo, polycythemia ka, may risk ba to? Magiging viscous ba yung blood? Yes. Kapag viscous yung blood, prone ba yun sa clotting? Yes. Yes, thrombosis, Clarice, perfect. Thrombosis. Napakadelikado niyan, thrombosis. Okay, so risk for coronary artery diseases, mga blood clot. Okay, so yun lang. So this is also pulmonary hypertension. May pulmonary hypertension siya due to, okay, meron din ba siyang pulmonary hypertension? May pulmonary hypertension siya due to increased pressure because of the air trap. Pero hindi yan ang nagkukos ng hypercapnia. So again, the correct answer should be air trapping. 1 point lang yan, anak. Sorry, 1 point lang. Next na tayo. Uy, ilang points kaya ito? Lord,
Lord God, sana madami silang points dito. We have to check kung ilang points itong 1.3 na to. Oh my God. Oh, this is 6 points. This is 6 points. Dapat 6 points kayo. 6 points ito. 6. Anak, you have to listen to me very well, ha? I have to orient you. Kunwari ito, kapag hindi po pwedeng dalawa ang isagot mo dito, pag ganito, dapat isa lang. Pag sinagot mo na yan, i-blank na yon. Pag sinek mo dito, mawawala yung check dito. Tandaan nyo yan, ha? So required talaga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, now. So, ano yung prescription na ina-anticipate natin for this client? Ano, let's start. Bibigyan ba siya ng antibiotic? Magbibigay ba tayo? Do we anticipate? Yes. Yes. Yes, kasi doon sa situation, ano siya eh. Nakalagay sa situation is yung kanyang, ano ba, teka lang, copious amounts of greenish-yellow sputum. Greenish-yellow sputum indicated. May 1 point ka na, anak. God bless. And, anak, hindi sa right minus wrong. Oh my God. Naku, Lord. Talagang, the NCLEX wants to pass you talaga. Hindi to right minus wrong. Are we going to administer the steroids? Para saan? Para saan yung steroids? Yeah, kasi di ba, but there's inflammation of the airways. There's inflammation of the airways. Oh my God. Administer IV fluids. Bolus. Ang ibig sabihin, bolus, sobrang madami. Are you going to administer IV? Bubo, no. No. Pero pwede ba siyang mag-IV? Yes. Pwede siyang mag-IV, anak, pero not bolus. Mali yung bolus. Yes, pwede siyang mag-pulmonary edema. Pulmonary edema. Okay? We can administer IV tsaka IV meds entry din yan. Anak, nakalagay kasi bolus eh. Bolus, ibig sabihin mga fast drip, ganun. Yeah, very good, Diane, anak. It can lead to pulmonary edema. Sayang. Hello, ito, can you just imagine sa katangahan mo, bonus na nga, nagkamali ka pa, eh, Diyos ko, mapapatay kita, anak. Kailangan ba ng oxygen via nasal cannula? Yes or no? Yes, very good. And usually, ano ang regulation nito? Ano ang regulation ng oxygen? Bilisan nyo. Ha? Usually, mga 1 to 2 LPM. Okay, anak. Next, may tatanong pa ako, hindi pa ako tapos. Can we use non-rebreather mask na oxygen? Kasi nasal cannula pwede, correct yan, correct. Can we use non-rebreather mask? No. Very good. Now, next question sa NCLEX. This is your NCLEX question. Ito yung nandun. Can we use the Venturi mask? Can we use the Venturi? Yes. Next question in the NCLEX. You will encounter this in the NCLEX. Which of the following choices is the best? Okay? Best for the application of oxygen, for applying oxygen. May mga choices doon, mga Venturi, cannula, non-rebreather, mga ganun. What is the best, most ideal, most precise? Okay? Yes, the best is the Venturi. Lagi yung ito yung sagot, this is the best. This is the best. But we can use nasal cannula, of course. We can use nasal cannula, but the best is Venturi. Okay? Bakit 1 to 2 LPM lang? Dapat low oxygen kasi nga para ma-stimulate yung respiratory drive. Okay, next. Tignan natin yung sinong pinakamagaling. Ano ang nag-i-stimulate ng what is that stimulates the respiratory drive? Is it the hypoxemia or is it the hypercapnia? Is it the hypoxia or hypercapnia? Anong sagot? The correct answer is the hypoxia. Punyita, ang tatalino ninyo. Bakit ang gagaling nyo dito sa topic na ito? Sobrang gagaling nyo. Lahat yun yung mga favorite NCLEX question. Yun. Kailangan talaga hypoxic drive. Para ma-stimulate yung respiratory drive niya, kailangan may low levels of oxygen talaga. Hypoxia. So may choice doon. It's not the hypercapnia that stimulates the respiration. It is the hypoxia that stimulates it is the hypoxia that stimulates the respiratory drive. Lagi yung tatanda ng mga anak, ha? Okay, very good. Na-impress ako. Sobrang na-impress ako sa inyo ngayon. Hindi. Yung mga matatalino kasi na
may mga sobrang matatalino dito, 20 sila yung yung mga comment ng comment. Samantalang, so 250. May tayo, may 200, tayo dito, may 200, yung 230 bubo. Hindi, wala silang may comment. Next. Char lang. Can we give, provide ka, suppressant as ni, are you going to give cup suppressant? Suppressant. Are you going to give cup suppressant? No, that's contraindicated. Punyeta, no. Kailangan niya na yes, kailangan niya mag-cough. Is that clear? Kailangan niya mag-cough. Okay, wag. Kailangan niyang i-cough. You need to facilitate drainage. Okay, kailangan niyang iubo yan. Yes. Yes, expectorant sila. Perfect, anak. Perfect. Next. Are we going to administer albuterol, broncho nebulizer treatment? Yes or no? Kailangan ba? Yes, para ma-dilate. So yes, very good. Next. Siyempre ito yung lalabas sa NCLEX na naman. Usually pag, nasa exacerbation siya. Usually pag mga ganun sa emergency room, nag-exacerbate sa COPD. What is that bronchodilator that they have to administer? What is that specific? Laging lumalabas yun sa NCLEX. Albuterol. Very good. Ang gagaling ninyo. So dito ko sa taas ilalagay. Albuterol. Yan. Tapos meron silang dinadagdag dito na na parang synergistic. Yan. Synergistic starts with letter I. Na gamot. Para daw, synergistic, ang ibig sabihin ng synergistic is pag binigay mo yung gamot na to, mas effective at mas lalong powerful yung albuterol. Yes, ipratropium. Diyos ko, ipratropium. Ayan. Kumbaga, this is synergistic, synergistic. Ang ibig sabihin ng synergistic is yung i-enhance, parang yung carbidopa at levodopa. Yung levodopa, parang synergistic yun. Okay? So yun lang. Oh my God, I'm so very proud of you. 6 points ito. So may nakakuha ba ng 6? Okay. Mga anak, this type of question in NGN is not right minus wrong. So kapag may wrong ka na isa, pwedeng ang score mo dito can be 5. Pwede kang mag-score dito ng 5/6. Pwede kang mag-score ng 5/6. This is not right minus wrong. Can you just imagine the NCLEX, anak? The new generation NCLEX. Tsaka, kaya nga pag binigay ka ng new generation NCLEX, naku Lord God, thank you very much, love na love ka. Sorry ka na lang kapag binigyan ka ng NGN. That's the very purpose. Talagang halatang they really want more nurses sa US talaga. They badly need it. Naku, ngayong September na yung anong tawag doon, yung Congress ng US, magpapasan sila ulit ng another 350,000 visa. Okay? 350,000 sa September pa yung Congress yon. So dapat ready na, naipasa nyo na yung NCLEX mo. Okay? So yun lang, nakakatuwa. Tsaka dati, di ba remember yung ating set pre-board 29 set A and set B? Dati, yung SATA, yun, 1 point lang yun. Pag nagkamali ka ng isa, 0 na yun. Pero lahat ng SATA ng new generation NCLEX, meron na siyang extra points lahat. Nakita nyo na, mga anak, kung paano, di ba? So yun, yung sobrang blessed talaga kayo. Sobrang blessed. So please lang talaga, do not miss this opportunity. You have to pass your NCLEX at the earliest possible time. Please lang talaga. Kasi yan talaga yung magbabago ng buhay nyo. Okay na tayo? Yeah, ito na. Yan yung mag-aangat talaga ng buhay ninyo. Tapos kaya nga yung mga friends ko dun sa US, tour lang sila ng tour sila ng tour. Yeah. Okay na tayo. While ambulating, ano to? Same pa rin tayo same scenario. Same scenario. COPD parang the case is COPD exacerbation pa rin tayo. COPD exacerbation tayo. Teka lang anak kasi I have to check yung mga classmates ninyo. Oh, this is 4 points. And this is not right minus wrong again. Oh my God. So hindi sa right minus wrong na naman. So this is 4 points. So the 0/4 muna tayo. Okay, hindi sa right minus wrong.
Hindi ka right minus wrong. Naku Lord, ang dami yung ano. Sige. Huwag naman Adrian. Huy, baka itong si Adrian yung ano, yung, di ba meron tayong estudyante na mag-ingat kayo sa mga comment nyo sa live sa FB. Okay lang makipag-away sa GC, huwag dun sa labas ng GC natin. Kasi di ba may naano na, tuturukan ng KCLC Bilyar, ganyan. Ito si Adrian, baka ikaw yung naano yun ha. Okay, proceed tayo. So nag-ambulate siya with portable oxygen. Meron siyang portable oxygen. Biglang nahirapan siyang huminga. Nasaan dyan yung potential intervention kung naglalakad kayo, naka-portable oxygen tank, tapos nahirapan siyang huminga? Indicated or not indicated? So magpo-percussive therapy ka ba? Kasi usually kapag nahirapan, remember doon sa situation natin, meron siyang productive greenish to yellowish sputum. Yun yung kanyang situation. Meron siya niyan. Nasa 1.4 tayo. So lagi mong tatandaan yung ano mo, yung history and physical body system findings. 'Di ba nakalagay doon, the client has a productive cough with copious amounts of greenish yellow sputum over the past week. So kailan nahirapan siyang huminga. Bakit siya nahirapan huminga? Posible because of the sputum, because of the productive cough. So you need to perform percussive therapy. So I guess this is indicated, anak. It's indicated talaga. Kasi po pwedeng bumabara yung mga sputum. Okay? Yan, yung sputum, pwedeng bumabara yung secretions. Pwedeng bumabara yun. So you have to perform para maiubo niya. To clear the airway, you have to clear the airway. COP dito, will you encourage first sleep breathing? Kasi di ba air trap? Yes, very good. Siyempre, hindi ko na i-discuss yan. Kaya niyan. Are you going to call the respiratory therapist to administer the breathing treatment? Mga nebulization, ganon. Albuterol, ganyan. Yes, kailangan yan, bronchodilator. Apply ng rebreather mask to increase oxygen flow rate. Increase. Di ba dapat bawal ang non-rebreather mask? Kasi ang non-rebreather mask delivers high concentration of oxygen. So bawal na bawal yan. Bawal na bawal yan, anak. Okay? So dapat, mali yung sagot na only Venturi. Tutuktukan kita. Pwede tayong gumamit ng cannula. Pwede tayong gumamit ng Venturi mask. Okay? Pwede. Pero not non-rebreather mask. Buti na nakita ko doon. So ano to? Not indicated. So anak, dapat perfect nyo na to 4/4 na. Pero pwede kayo makakuha dito ng score na pwedeng 3/4. Pwedeng ang score nyo dito ay 3/4. So this is not right minus wrong. It's not right minus wrong. Grabe, no? Can you just imagine, anak, pag 4/4 ka, ang laki ka agad ng score mo. Ang laki kagad ng score mo. Pero I cannot imagine still bakit ka magkakakuha ng score na 3/4. Nasaan dyan yung natangahan mo? Bakit ka magkakamali? Di ba kailangan mo naman ng percussion? First sleep, expected dyan. Kailangan ng respiratory therapist, breathing. Bawal ang non-rebreather mask kasi increased oxygen. Bakit kayo magkakamali dyan? Bakit 3/4? Hindi yan acceptable talaga. Ay, punyita. Sinasabi ko sa inyo, kahit papasado ang 3/4, hindi. Hindi po pwede yon. Bakit 3/4? Parang wala kayong utak. Dapat perfect. 1/5 tayo. Magkakamali kayo. Hello. Ni-stress niyo ako. Next na tayo. Wow. So I have to check how many points is this. Yan. Ilang points to? Ilang points? I'm sorry mga anak. This is right minus wrong daw siya. It's right minus wrong. Kasi seta. Basta kapag sata
right minus wrong. Again, so tandaan nyo, right minus wrong ang theta. Okay, so ilan dapat yan? Anong 3 points? Bibigyan ko kayo ng clue. Okay. Ay, nako. 4 points to. 4 yan. 4 points. 4 ang sagot dyan. 4 points yan. Okay. So, sagutin na natin. So, ano ba to? Na-prescribe siya ng home oxygen. Okay. Which of the following statement indicates, dun sa Amerika, meron din naman dito sa Pilipinas, di ba? Electronic oxygen concentration. May tinatawag tayong electronic oxygen. Meron ba dito yon? Yeah. Meron tayong tinatawag na electronic oxygen concentrator. Gusto kong bumili nito eh. Gusto ko sanang yung electronic oxygen concentrator, anak, medyo maliit lang yon. Isasaksak mo sa kuryente. Hindi yun kailangan ng oxygen tank. Ang ginagawa ng electronic oxygen concentrator, kaya nga gusto ko dito ang ginagawa ng, may mga yung brand nyo nito, mga yata 15,000 to 20,000 ganyan. 15K, mga ganon. Parang gusto kong bumili. Yung hihigupin niya yung room temperature, tapos i-concentrate niya yung oxygen. Gagawin niyang 94% to 95% oxygen. So ganyan, may tinignan ko yung price kasi may mga 15K, may 19, depende, may mga 30K, mga ganon. Gusto ko munang tanungin dun sa friend ko na pulmo consultant kung okay lang ba ako mag-oxygen concentrator. Alam nyo ba na delikado din ang mag-oxygen na hindi indicated? Kasi pwede kang magkaroon ng oxygen toxicity, delikado. Pwede ka daw mag-cardiac arrest. Pwede kang mag-cardiac arrest due to oxygen toxicity. So, pero maganda kasi mag-review kapag naka-oxygen ka. Competitive kasi ako, nasa law school ako ngayon. So, yun, parang gusto ko ganun. Okay? Pero delikado. So, pinag-iisipan ko pa. Siguro baka mga 1 hour lang ganyan everyday. Gusto ko 1 hour everyday maka-oxygen ako. Ganyan. Pwede tayo. Kasi maganda sa yung utak Saka napapansin ko pag tumakbo ako, nag-exercise ako, immediately after running, mataas yung after running kasi mabilis yung circulation, madami ang circulation ng blood sa brain Grabe kapag after running or after exercise, yan, na ako, hindi mo na ako magbibis, magpupunas ako, mag-review na kaagad ako, kape, review na. Ang sarap, ang bilis-bilis ng ng absorption ko. Okay? Ay, naku, yan ang tinatanong sa akin ng Sanbeda. Ayoko mag-specialize. Gusto ko lang maging lawyer lang ako. Sarap. Yan. So, select all that applies tayo. Anak 4 tayo. So, which of the following indicates correct understanding to? Tapos teaching, anak, correct. Naku, Lord, sana naman kayang-kaya nyo. So, tingnan natin nasan dyan yung correct. I will notify my power company that I have an oxygen concentration in case the power goes out. Naku, medyo nahirapan kayo dito. Pwede ba dito? Nasa Amerika tayo. Medyo, if you answered number 1, tapos you based your feelings, your thoughts in the Philippines, medyo OA yung number 1. Medyo hindi applicable yung number 1 sa Pilipinas. Pero anak, alam mo, sa amin sa Amerika, okay, sa Amerika, ganyan daw, pwede daw yan. So, wala akong, sabi ko na-impress ako. So, yun. So, pang-Amerika talaga to. This is correct. Okay? Yan. Sa Pilipinas, hindi mo yun pwedeng gawin. Okay. Grabe, no? Talaga, pwede to sa Amerika. So, what? Tingnan natin. I will refrain. Uy, guys, kasi flammable ang oxygen, di ba? You will refrain from using wool blankets. Yung wool blanket, do you have a blanket na kapag patay yung ilaw, yung parang umaapoy siya, yeah, static. Oh my God. Di ba may mga ganon? So, delikado yun. Do not use wool blankets. Correct ito. Kasi flammable yan. Flammable. I will replace the nasal cannula at least 2 to 4 weeks. Every 2 to 4 weeks. Kahit once a month yan pwede, or ibig sabihin twice a month or once a month pwede na. Or baka magkamali kayo dito or after I have been sick with a cold. Kahit 1 week lang, pagka gagaling mo lang naman ng cold. Yan. Please.
Replace. So this is correct. Oh, 1, 2, 3, patay kayo. Okay, everyone. I will turn the oxygen flow rate down when I'm near an open flame. Ito turn mo. Eh di ba nga yung pasyente kailangan niya ng oxygen? Kailangan niya ng low flow oxygen. No, ang gagawin mo, umalis ka diyan sa open flame. Ganun lang. Yung napakabubo naman. Oh, so ano ba yan? No. Okay, no. You don't have to turn it down, but why do you have to turn it down when you can go away? 'Di ba? If you can get away from that flame, yung mga nagsagot dito kailangan ng brain transplant. Sinasabi ko sa inyo. Yan. Ay punyeta ka. Ay, pwede turn down ko na lang. Nandito ako. Umalis, pwede ka naman umalis dun eh. Next, I will wash the nasal cannula at least once or twice a week with soap and water. So pwede mong hugasan yung nasal cannula mo kahit once sa isang linggo or 2 beses sa isang linggo. Huwag naman araw-araw. Oh my God. So ito yung gusto kong question. To whoever got a perfect score can now take the NCLEX tomorrow. I love you, anak. Yan. Bakit may nakakuha ng 5/5? Ayan, hindi ka po pwedeng mag-take ng NCLEX. 5/5 ka. Hindi ka, ha? Hindi ka pwedeng mag-take ng NCLEX for life. 4/4 lang. Okay. May nakakuha ng 5/5. Hi, thank you very much. Mga anak, can you please help me count ilan yung total score ng 1.0 natin? Para malaman na natin kaagad. Total score. 21? 21? Just for that question, 21 points kaagad, no? Grabe. Grabe, ha? Sige, sige. Kasi ang nire-ready natin na question, ang pre-board 29 is pre-board 29 and pre-board 30, ilan lahat 'yon? Umaabot siya ng 100 points at naka-reflect siya na parang mga 254 points kaagad, ang dami-dami. 100 points yun pero equivalent to 254. Proceed tayo ang scoring niya according to NCSBN. So very good. 24 siya. Ang passing rate natin yun kapag nasa INAP ka is dapat dapat 16. 16 ang passing mo. Okay? Pero ang mga lab ko is mga 18/21 ganyan. Okay? So 16 ang passing natin. 16/21. Pero yung confident talaga ako 18/21. Kaso walang nakakuha ng 18/21 for sure. Next na tayo, 2.0 na tayo. Walang nakakuha ng 18. Yung mga nasa Zoom, walang nakakuha ng 18/21 and above. Meron. Okay, very good. Hala, punyeta, 3 lang ang nakakuha ng 18 and above. Ay. Yung 15 and below, kailangan pa. Kung more vitamins pa tayo, hindi pa tayo matalino. 2.0 na tayo. Acceptable lang sa akin na 15 and below ka kapag mga nasa 100 plus sections ka. Okay, 2.0 na tayo. Oh my God, this is labor and delivery. I love this. Okay, so this is labor and delivery. Nung 7 o'clock, gravida 1 para 0. Ibig sabihin gravida, unang pagbubuntis, hindi pa siya nanganganak. Buntis siya ngayon, 37 weeks siya. Okay? Na-admit siya, i-induce natin ang labor. Oh my God, it's pre-eclampsia. Pre-eclampsia. Usually, what age of gestation ang start ng pre-eclampsia? Sige nga yung mga magagaling. Kunwari, what if the BP of the mother is consistent to 140/100 by 15 weeks? Is that preeclampsia? No. 20 weeks ang start. 20 weeks, very good. Kapag consistent like mga
mga 3 consecutive readings, mga ganyan, ang BP mo, pre-eclampsia ka nga. Delikado yan. Fatal yan. Fatal. No headache. Visual disturbance. Clear. Okay, normal. Oh my God, positive repeating edema. Meron siyang, normal to kasi lower extremities eh. Lower extremities naman. Okay, lower extremities naman. The patellar deep tendon reflex, positive to clonus. Nakaw. So, dinoprostone. Ay, pang cervical ripening yan. Kasi sa bagay, i-induce nga nila yung labor. Mga anak, sorry, magtatagal muna tayo dito. Huwag kayong magmadali. Ayoko nang gumadali. Hindi nyo maintindihan. I-induce kasi natin yung labor eh. So, kailangan mo ng dinoprostone para ma-ripe yung cervix. So, nasa 2 cm siya. 25% efface. Negative 3 fetal station. Nasa 3 ang kanyang pain. New onset nausea, epigastric pain, and epigastric pain. Delikado yan. That is a sign of impending seizure. Diba? Sa lecture ng OB, sa OB lecture, kapag if you have preeclampsia and you have epigastric pain, the moment na nag-epigastric pain ka, that is a sign of impending seizure. Ano pa? Yung rolling of eyeball. Rolling, yung nakabuka yung mata ng pasyente tapos nagro-roll yung eyeball niya, slow motion, nagro-roll. That is a sign na anytime from now, magsi-seizure yun, aura yun. Naku, delikado. Yes, Rachel, ominous sign ang tawag doon. Very good, anak. It's an ominous sign. Ominous sign yun. Laging tinatanong yan. Nympha Castillo, yes, it's ominous sign. Sige. The client's headache, 7, naku. Yeah, mukhang tapos epigastric pain 8, magsi-seizure to. Famotidine, administered, no relief from pain. The patellar deep tendon reflex plus 3, nako. Signs kasi yan ng ng preeclampsia eh. The urine output in the past hour was 50 ml, normal lang yan. Delikado to. Mga anak, mag-intermitida lang ako saglit ha. Pag preeclampsia kasi yan, okay, yan. So, pag pre-eclampsia. Pag pre-eclampsia kasi yan, number 1, di ba may 3 major signs pero meron na ring pang 4. Okay, naalala nyo ba? Ano yung mga classic? Yan yung mga laging lumalabas sa NCLEX. Ano yung mga pinaka-classic signs natin? Ay, verb. Ang galing. Verb yung sa yung BP ay mataas. Okay. Meron siyang edema. Nasaan yung edema dapat? Nasa face, tapos nasa hands. Kapag ang edema ay nasa lower extremity, normal yon. Next, proteinuria. Ibig sabihin, meron siyang protein trace sa urine. Okay. May 4, ito, level 4 question ito. Blurred vision ito. Blurred vision. Okay? At maglalagay ako dito, yung patellar reflex. Yung increased patellar reflex. Ibig sabihin, that's a sign na parang malapit na siyang mag-seizure din. Okay? Then, ano-ano yung mga ominous sign? Ang ibig sabihin ng ominous sign, ibig sabihin, pag nakita mo, anytime from now, magsi-seizure siya. Magsi-seizure siya kapag meron siya. Okay? Number 1, ano yung subjective? What's the subjective? Depende sa tanong ng NCLEX. What is the subjective ominous sign? Ang galing ng batang yun, nakalimutan ko, ang nakalagay doon subjective daw. Very good. Ang subjective is epigastric pain. Subjective, ibig sabihin, i-report niya. Ibig sabihin, magsi-seizure siya. Ano naman yung objective ominous sign na tinatawag? Rolling of eyeballs. Very good, anak. Rolling of eyeballs. Yan, rolling of eyeballs. Okay? So yan. I-erase ko na ha. Tapos, naku, Diyos ko, kahit pa
tanungin nyo yung mga ate at kuya nyo, yung mga nag-take ng NCLEX. Ito yung mga lumalabas. Di ba mag-sulfate, napaka-importante yan. Di ba anak? Di ba we are going to use mag-sulfate? Mag-sulfate, that's your priority. Para ma-prevent mo yung seizure. Is that clear? Para ma-prevent ang seizure. Kaso lang, ano yung bago mo ibigay ang mag-sulfate, ano yung una mong priority na i-check? Check BP, very good. Oh, God. Ang tatalino naman ng mga batang to, na-impress ako. BP muna. Bakit mo i-check ang BP? Anong meron? Bakit mo i-check? Bakit? Yes, it can cause hypotension. I-check mo yung BP. Kapag mababa ang BP, kunwari 90/60, ganon, and below, i-hold mo. Okay, report and hold. Yes, very good. Ang galing. Perfect. Naku, ang gusto kong magturo pag mga ganyan, ang gagaling ng mga. Yun lang. Then after that, ibibigay mo na. Once given, kunwari binigay mo na, given. Binigay mo na. Iba na naman yung tanong, binigay mo na. Bago mo ibigay BP ang i-check. Na ibigay mo na, given na. Once the mag-sulfate is given, what signs do you need to check? Burp. Very good, burp. Check the burp. Ano yung B? BP. Kapag bumagsak, baka bumagsak. Yung E, urine output. Pag below 30 ml kada isang oras. Yan. Pag below 30 ml kada isang oras, i-report mo. Ibig sabihin, signs of mag-sulfate toxicity yun. Okay? Ano yung R? Yes, decreased respiratory rate. Usually, ano nga yan? Mga below what? Mga below 12. Very good, anak. Very, very good. Tapos ano yung P? Patellar. Patellar or ano yung other term dito? Deep tendon reflex is what? Pwedeng absent. If not absent, pwedeng sobrang bababa. Okay? Decrease. Tapos mga anak, so pag may ganito na symptoms, meron silang ibibigay na antidote dyan. Yes, calcium advanced. Calcium gluconate. Calcium gluconate. So yun lang. That's your priority. Okay? So yun lang. Very good. Excellent tayo. God bless us all. Kailangan pumasa kayo. O, vital signs na tayo. Ang vital signs niya ay, mayroong ba? Okay naman, okay lang. 90, okay lang. Ito, alas 7, ito naman, anong oras ito? 1900, ibig sabihin, this is 7 p.m. 7 a.m. 18, okay naman siya. Oh my God! I-read ko to. Mataas ang BP niya. Yung level na to, anong klaseng pre-eclampsia to? Anong level niyan? Anong level niyan? Di ba may mild? May severe? Yes. Anong level? Anong severe? May lecture ako. Ako nag-lecture nito. Kapag ang BP mo ay 140, mga 140/90, it's mild pre-eclampsia. Kapag ang BP mo ay mga ganon, di ba? Kapag ang BP mo ay umabot ng mga 150/90, mga ganon, severe na yun, severe. Above 160, di ba? This is above 160. Pag above 160, eclampsia yun. 160/90 is severe pre-eclampsia pa rin. Eclampsia kasi ang eclampsia is more than 160 eh. Ibig sabihin baka mag-seizure na. But then, wait. Tinatanong ko lang kung anong level. Pero wait. Pero, paano mo mako-confirm na, sino yung pinakamatalino? Paano mo ma-confirm kapag nasa eclampsia siya? Paano mo ma-confirm kapag nasa eclampsia siya? Ano ang mangyayaring symptom? Ay, naku, ang tatalino talaga nila. Yeah, ibig sabihin, nag-seizure na siya. Anak, okay, may question tayo. Paano kapag ang BP ng pasyente 155 or 150/90, nag-seizure siya? Is that eclampsia? Of course, nag-seizure na siya. Basta kapag may seizure, whatever is the blood pressure pag nag-seizure siya, eclampsia sa anak.
Okay? O so, sobrang magaling na tayo. Seizure prec nyo ha, fundamentals of nursing and seizure precaution. Okay? So, question 2.1. Shit, ilang points to? Excited ako. I want to know kung ilang points to. This is how many points? Oh, 1, 2. This is 4 points. And it's not right minus wrong. So this is 4 points. Sana may ano. So yan. Ano ang immediate follow-up? Select for the immediate follow-up. You go to the vital signs. Yes, kasi ang BP niya ay 165/100. You check. Immediate follow-up yan. Yung cervical findings niya, ano yung cervical findings niya kanina? Ako ang magsasabi sa inyo. Ang cervical findings niya ay 2 cm dilated. Tapos in-induce siya kasi naglagay ng dinoprostone. I-report mo ba? Needs immediate follow-up ba? No, normal lang. No, yeah, this is normal kasi naglagay tayo ng ng dinoprostone i-induce kasi natin I-induce natin, very good. Teka lang. Yung ano sinabi dun sa deep tendon kanina, patellar deep tendon reflex positive 3. Positive 3. Ano yan? Pwede ba natin yes, positive 3 risk na yan. Yes, i-monitor natin yan. Risk from anytime magsi-seizure yan. Oh my God! Are you going to monitor for epigastric pain? Yes, kasi anytime pag may epigastric pain, ibig sabihin magsi-seizure na siya. And ano pa, headache? O, isa dito. Headache or urine output? Headache. Urine output. Will you monitor? Bakit no? Correct, no nga. Bakit no? Kasi ang nakalagay doon 50 ml normal in an hour. I-report mo lang yan kapag below 30 ml per hour. Oo, very good. So ang tamang sagot, you need to monitor the BP, the deep tendon reflex. Very good. May nakakuha ba ng 4/4? Very good. Okay lang na may makakuha ng 3/4. Yan. Pero hindi ko yung ayoko. Pag may nakakuha ng 3/4, hindi ko gusto. Kahit papasado ang 3/4. Dapat 4/4. Jan! Ano ba naman yan, Jan? 0 ang score mo? Next. Laboratory tayo. Ikaw dyan, ha? Next na tayo. The WBC is 7,000 normal. Normal naman. Yeah, pinerfect niya ang kabubo. Hi! Speechless ako. Oh my God! Di ba ang normal hemoglobin ng female is 12 hanggang 16? Pero kapag buntis ka, okay lang na umabot ng 11. Okay lang na umabot. Timothy, very good anak. Timothy, okay lang na umabot ng 11. Ito yung normal Okay lang. Yeah. Pero dito, 9.7 mababa. Ano yan? Nako. Pregnancy-induced anemia yan. Pregnancy-induced anemia. Yeah. Hematocrit. Dapat, naku, kasi yan, 29 lang. Mababa. Oh my God, shit. There's something wrong. Mababa yung plate. Ito yung plate. The platelet count is low. I think meron tayong syndrome na tinatawag Anong syndrome ito? Yeah, nako, ang gagaling naman nyo. That's your HELLP syndrome. That's the HELLP syndrome. Anong ibig sabihin ng HELLP syndrome, mga anak? Ano yung H? Merong hemolysis ng blood. Nasisira yung blood. Yeah. Ano yung EL? Elevated liver enzymes. Di ba? Ano yung mga liver enzymes? Mga ALT, mga AST. At kapag na-elevate yung mga enzymes na yon, signs yun na impaired yung liver,
doon na napoproduce yung mga platelet nyo, low platelet count talaga yan. Yes. So low ang platelet count, low platelet. Are you prone to bleeding? Yes. Delikado. Yung glucose fasting mo naman, normal naman. Check pa natin, may extension pa yata to. O meron pa. The BUN is, sobrang taas. 25. Maraming basura sa blood, urea and nitrogen. Ibig sabihin, hindi niya na-filter out masyado sa urine. Expected na mataas yun kasi liver enzymes tong mga to eh. Liver enzymes to eh. Liver enzymes to, mataas. Expected yan niya, expected. Bilirubin, 0.3, mataas din yan kasi this is hemolysis. Bilirubin is a product of RBC destruction, ganun. Hemolysis of the blood. Organ failure end organ failure. Yung liver at saka yung kidney ang naapektuhan. Pero anak, ano yung organ na nadadamage kapag may tawag nito, merong kang preeclampsia? Bone. Spleen. May choices doon sa NCLEX, diba? A, spleen. B, liver. C, kidney. Ganon. D, heart. Majority ba naman answered kidney? Na-stress ako. HELLP syndrome. So, ibig sabihin, ang affected liver, hindi yung kidney. Kaya, sir, ang task kasi ng BUN, that's the effect. Okay. Next na tayo. Okay. Next question na tayo. Yan. Ilang points to? I-check muna natin kung ilang points, anak. Right minus wrong. This is 9 points. And this is right minus wrong daw. It's right minus wrong. Naku, delikado ka. Right minus wrong ka, mag-ingat ka. Yan. So, consistent finding with cholecystitis, GERD, tapos HELLP syndrome. Okay. Nasaan dyan yung it will support the diagnosis? Let's start with nausea. Pag may cholecystitis ka ba, meron ka bang nausea? Yes. Pag may GERD ka ba, may nausea ka ba? Yes. Pag may HELLP syndrome ka ba, may nausea ka ba? Yes. Kasi usually kung ano yung talagang main problem, dapat perfect. Ang cholecystitis ba, may epigastric pain ba? Meron bang epigastric pain ang cholecystitis? Yes. Pag GERD, may epigastric pain ba ang GERD? Sumasakit ba yung tiyan mo? Yes. Pag HELLP syndrome, sumasakit ba yung tiyan mo? Epigastric pain? Yes, diba? At kapag, sobrang yes yun, kaya nga seizure sign yan eh. Seizure na sign. Kapag ba may cholecystitis ka, cholecystitis, di ba sa liver yun? Cholecystitis. Elevated ba ang liver enzymes mo? Yes. Kapag ba may gastroesophageal reflux disease ka, elevated ba ang liver enzymes mo kapag may GERD ka? May GERD? No. Umayos kayo, right minus wrong yan. Magra-right minus wrong kayo. Bilangin nyo yung correct nyo, tapos yung error nyo, i-minus nyo. HELLP syndrome, elevated liver enzyme, of course. Yan. Platelet count, mababa ba ang platelet? May cholecystitis ka, mababa ba ang platelet count mo? No. Okay. Hindi naman nasisira yung liver mo dyan eh. What about GERD? Well, hindi yan. Hindi. Ay, mali. Sorry, anak. Mali yung ano ko. Mali yung nailagay ko. Sabi ko no, di ba? No. No. Ayan. Dito, no. Platelet? Yes. So, ilang points to? 9. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May nakakuha ba ng 9/9, anak? Oh my God, you're so blessed. That's 9 points. Okay, sige. I will consider 7/9. Huy, walang makakakuha dyan ng 8/9. Sasampalin ko. Walang makakakuha ng 8/9. Imposibleng may makakakuha ng 8/9 kasi di ba right minus wrong?
Right minus wrong. The fact na 8 ang correct mo, ibig sabihin meron kang wrong na isa. Kasi kulang ka ng isa. Ganun. So, 8 ang correct mo, tapos meron ka na isa, so 8 minus 1, di 7. 7/9 ka. O pwede na rin sa akin ang 7/9. Malaking bagay yun, anak, 7/9. Then ang next dyan, bagsak na. Ayoko, 5/9 bagsak. Next. Next question tayo. This is only 1 point. It's only 1 point. Yeah, right minus wrong yun. Right minus wrong pa rin doon. Hindi ito right minus wrong. Yung ito 2.3, hindi siya right minus wrong. Okay. Primary etiology. The findings. Ano daw yung primary cause? Okay? Obvious naman health syndrome ang nag-cause lahat yun. Mga anak, hindi na natin i-discuss yan ha. Yan. So 1 point lang yan. Then next. $2.4. Oh my God, ilang points to? 8 points to. This is 8/8. And thank you, Lord, this is not right minus wrong. Oh, sorte nyo, love na love kayo ng NCLEX. Pamigay. Sige, ano yung i-anticipate natin na treatment? Galingan natin ha. Sige. Bibigyan ba siya ng mag-sulfate? Bibigyan natin siya? Yes. Yung this hydralazine is the drug of choice. Hydralazine, lalagyan ko diyan ng star. May tanong kasi sa NCLEX na, what is the drug of choice para bumaba yung blood pressure? Hydralazine ang ano. Okay? Anticipated yan. Huy! Metal orgonobin oxytoxic yung mga yan. Mataas yung BP niyan. Okay? Nakakataas to ng BP, di ba? Tataas ang BP nito. Tataas ang BP niyan, anak. Bawal. Are you going? Nasa pre-exclamation siya, anak. Are you going? Ay, hindi. Ito muna tayo. Evaluate deep tendon reflexes. Will you evaluate? Napaka-importante naman, evaluate mo. Ito na ngo, frequent ambulation. Sige nga. Sige nga. Sige nga. Iuuntog kita sa pader. The patient is unstable tapos you are going to encourage ambulation. That's safety risk. Ang sarap pagsagot ng NCLEX, oh. Ang sarap-sarap magsagot ng di ba minomonitor natin yung urine output na dapat walang below 30 ml per hour. Kapag nag-below 30 ml per hour, that is a sign of mag-sulfate toxicity kasi the patient is expected to receive mag-sulfate. So indicated, yan, ang sarap magsagot. Maintain an environment with low stimuli. Di ba seashore? Yes. The next. Prepare suction equipment at bedside. Kailangan ba natin yan? Yes, seizure precaution kasi, seizure prec. Oh. Basic. Ang galing no, ang dali-dali. Talagang. Can you just imagine, Lord, 8/8, 8 points ka sa tanong na yan? Kung naka-8, kung na-perfect mo, 8 points ka. Parang, tapos, can you just imagine, anak, babagsak ka pa sa NCLEX, may NGN ka, tapos babagsak ka pa. Pwedeng makapag-score kayo dito ng 7/8. Yeah, may 7/8 yan. Kasi this is not right minus wrong. It's not right minus wrong. Ang sarap talaga. Lalo na pag puro NGN na lang sana yung sasagutan nyo, di ba? Samantalang yung ibang review center, naalala nyo, hala, NGN na, tinatakot nila kayo sa NGN. Makapag-present lang sila ng NGN, proud na. Kaya ako dito sa INAP, konti lang yung NGN natin kasi madadali yung NGN. Ang nagkukos ng failure sa NCLEX is yung old format natin, yung stand-alone. Yung stand-alone. Like,
ang kunwari ang tutukan nyo is yung pre-board 29 set A, ganon, set A, ganyan. Yung mga stand-alone pa rin, yung mga old NCLEX format, yun yung may mga bumabagsak ngayon kasi bumagsak sila doon sa marami pa rin stand-alone ang tawag doon. Uy, kaso ilan lang yun? Ang dami yung stand-alone na kunwari sa 85 points. Pwedeng sa 85 points, anak, 2 or 3 NGN lang kayo. Pero doon sa 85 points, posibleng total of 200 points yun. Konti lang ang NGN. Ha? Sige, proceed na tayo. Nag-aalala ako. 5.6 na tayo. Ano ba to? O may nadagdag. May nadagdag sa prescription. Binigyan siya ng prescription. Parang na-late naman na yata to. Hydralazine, magsulfate, LR, IB, famotidine, IB push, ondansetron, oxytocin continuously per protocol. Okay, so that's the prescription. Ilagay sa utak. Okay. Next slide na tayo. Yan. Let's answer. Ay, mali. Ito muna tayo. Ito muna. Napagbaliktad ko, anak. Sorry naman. Ito lang muna dapat. So, the nurse priority action is administering what? Oxy, bawal yan. Ondansetron. You can give yan. Pwede naman to, depende sa protocol. Depende yan sa protocol. Pwede to. Pero, priority kasi ang tanong, anak priority, di ba? Mag-sulfate to prevent seizure. Okay, to prevent seizure. Anak, mababalikan mo siya, kunwari, hindi mo mababalikan lahat. Mababalikan mo lang yung, kunwari nasa number 2 point, ganito kasi yon. May nagtanong kasi, sorry may nagtanong lang. Kunwari, biglang lumitaw ito. Biglang lumitaw yung situation. Ito, lumitaw. Nasa number 5.6 na kayo. Biglang lumitaw yung additional situation. Okay, lumitaw siya. The next, biglang napumunta ka na sa next question. Yan, pumunta ka sa next question. Pwede mo bang balikan yon? Yes, anak, pwede mo siyang balikan. Pwede mo itong balikan. Pwede mo itong balikan, pero hindi mo na mababalikan ito. Hindi mo na mababalikan yan. Okay? So careful. Next na tayo. Next, so the priority is mag-sulfate. What do you prevent? Seizure. Pamigay na anak, di ba? Pamigay. Pero ang sabi kasi ng mga classmates nyo, ito yung nandun sa NCLEX Pamigay, yeah. Yes, tayo, pero this is the priority. That's the very purpose. So, yan. And the last question for NGN. Let's go to our very last question. May nadagdag kasi. Ito yung nadagdag. Yan. Increasing intermittent pelvic pressure. My face feels puffy, short of breath. Persistent head, epigastric pain, blurry vision, photophobia. Nag-infuse ng oxytocin. Ang fetal heart rate is 120. Okay, no accelerate, normal, no deceleration, normal. Nag-i-increase. Okay. Cervical, 7 cm dilated, 80% effaced, 0 fetal station. Oh my God, ang recent BP niya, i-read ko to. Ang recent BP niya ay 186. Nakapagbigay na tayo ng hydralazine, tapos mataas pa rin ang BP niya, anak. What's wrong? Kailangan nating i-report. Kailangan taasan. Kailangan hydralazine drip yan Hydralazine drip yan. 92% room air. Crackles noted on auscultation bilateral
deep tendon reflex, positive 3 without clonus, may facial edema. Okay, okay lang. Pitting edema. The urine output, naku, red pa rin yan. O, red, 15 to 20 ml per hour. For the, naku, Diyos ko. So, red to, red. Itong mga to. Importante yan. Ito yan. Sige. So, let's see the question. Ano ba ang question dito? So this is the last question. Dito kayo nahihirapan. Pero anak, may clue naman, oh. 3 findings, sabi niya 3 findings. Not progressing. Makinig kayo ha. Sa actual NCLEX, may mga ano yan, may mga shade na sila. May mga shades na nakaano na siya, anong tawag nito? Naka-highlight na. Kunwari ito. Yan, fetal heart rate. Ganyan, naka-highlight na yan. I-click mo lang. Okay? Pipiliin mo na lang sila. Naka-highlight na sila. I-check natin kung ilang points. I'm sorry, this is just 1 point daw. So this is 3 findings, pero this is only 0/1 scoring. I know this is 3 points. 3 points. And bonus nyo na naman to. And this is not right minus wrong. Ang galing. It's not right minus wrong. Ito nga yung may question ako dito eh. Pero 3 lang ang pwede mong maklik. 3 lang ang pwedeng maklik dito. So ito, kunwari yan, naklik mo din yan. Hindi. Yellow muna. Pipili ako. Yan. Tapos, yan. Next. Next. Deep tendon. Next is maglalagay ako ng number. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So piliin nyo yung 3. So anong sagot nyo dyan? What's the answer? What's your answer? What is the correct answer? So this one is correct. Yan, the blood pressure. So that's number 2. Next correct answer is, yeah, the 92%. 92%. So this is 3. And the last answer is the urine output. So the correct answer is 2, 3, and 5. Anak, that's 3/3. 3/3. Sir, can we have a score here of 2/3? Yes, anak. Yes, kahit nagkamali ka. Wala siyang deduction. So mga anak, that's it for our NGN. Can you please compute yung total score, add the 1.0 and 2.0. Paki-add kung ilan lahat yung score para ma-determine natin yung passing rate. $47 lahat. Is that sure na? 47, 43. Ano ba yan mga anak? Ilan ba talaga yung totoo? Ilang points? Anong 27 total points? You need to add the 1.0 and 2.0. 48 ba? O 48 daw. Okay. So ano ang passing natin dito? Our passing score is lang. $32. No, ang gusto kong passing score ay 33. 33/48. Yan ang gusto kong passing score. Tapos, sino yung makakakuha ng 85 points sa NCLEX?
Ang makakakuha ng 85 points sa NCLEX is 40 points and above. Diyan ang makakakuha ng 40 points sa NCLEX. Yung makakakuha ng 33, mag-i-stop yan sa mga 150 plus. Okay? So yun lang mga anak. Thank you very much for listening. Paki-guide nyo yung mga bago kasi yung mga bago nating estudyante, umiinit yung ulo ko, lalo na pag mga tatanga-tanga sila. Pag may mga questions kayo, like kunwari yung mga bago sa GC, itag nyo kaagad yung mga admins natin like si Chini, or itag nyo yung Aina, itag nyo si Ma'am Renica, itag nyo si Ma'am Remcy, itag nyo si Sir Aldrin, itag nyo si Sir J. Ocate, itag nyo kaagad yung mga admins natin sa GC ninyo kapag may concerns kayo. Kayo naman na taga-GC, if you know the answers naman, if you could help your classmate naman, kasi mas yun yung swerte tayo pag tumutulong tayo. If you could provide the materials needed by your classmate immediately, you don't have to wait for the response of our admin, baka tulog. Kayo na, kaya nga, that's why we have our GCs and sections so that you can help together. Are you listening mga anak? Umayos kayo ha? Alam nyo ba? Naalala ko na naman kanina, bagong gising ko lang. Hindi ko alam kung bakit ba, pag bagong gising ko, ang unang section na nakita ko, yung section 104. Section 104. Anyway, so mga anak, talagang ganyan. At least love ko pa rin kayo. Pag hindi ko kayo pinapagalitan at minumura at iuugtog ko kayo sa pader, hindi ko na kayo love. Is that clear? Kung hindi ko kayo pinapansin, ibig sabihin hindi ako nagkikare sa inyo. So yun lang. Ha? Sige. Yung isa sabi niya buti nilang nasa section 105 siya. So mga section 104 anak, sorry at mainit ang ulo ko kanina. So nawindang ako kanina. Yung mga nasa section 4, speechless yung mga classmates nila sa section 4. Sa section 104, parang gusto na nilang lumipas. Sa section 105, 106, 107 kanina. Kasi nag-dinosaur ako. So yun lang. You need to help your classmates kasi. Okay? You need to help your classmates para hindi ako nagda-dinosaur sa inyo. Excuse me, mild pa lang yun. Mas malala yung mga pang-aaway ko dun sa mga ibang GCs dati. Ha? Okay, guys. Bye-bye. You need to encourage your classmates. You need to help your classmates. Let's work together. Kayang-kaya natin po, anak. Ha? Ayoko na bumabagsak kayo. Okay? So yun lang. Please safeguard our materials kasi delikado ito kapag lumabas. At kapag lumabas yung materials natin, they might use the materials not only against me, but against your classmates, especially your classmates who already passed the NCLEX. Ha? Sinasabi ko sa inyo. So, yun lang. Thank you very much mga anak. God bless everyone. Bye-bye. Mwah, 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 mwah. Thank you, sir. Love you. Okay, bye-bye. Sir, salamat. Okay, salamat din. God bless. Thank you, sir. Okay, bye-bye.